Hello po, isang magandang araw po sa ating lahat and kumusta po kayo ulit? Welcome to my channel. Ako po si Melissa and sa sino man pong baguhan po dito sa channel po natin, no? Hopefully po magstay po kayo and hopefully po isabangan po ninyo ang susunod kong mga vlogs po. And, dito, pag-uusapan po natin ang iba't ibang klase po ng spiritual na kung saan tatalakayin po natin ngayon sa bidyong ito is yung tinatawag po natin na paano po talaga pagpasok or simulan po ang pagdidibusyon po, no? And alam kong marami po talaga sa akin ang nagre-reach out kung buhay na po ba sa akin ang Santo Niño, buhay na po ba sa akin ang mga gamit po nila or mga kagamitan nila. Kasi kung kumukuha po sila doon sa mga maestro nila or something, hindi naman po talaga pinapaliwanag, no? Ang alam ko lang talaga, mag-devotion ka ng 52 days, ang iba 39 days, and ganito, ganyan, blah, blah, blah. Pero meron po kayong sigit pa pong dapat pong debosyonan, no? And dito tatalakayin po natin ang, tatlo lang po ang ibibigay ko, and for then on, meron po tayong part 2 po dito, no? So, see, but then, bago yan, no, let us declare the four names of God, Yad, Hey, Bob, Hey, declaring His love, His protection to cover all of us, and as on behalf po sa lahat po ng mga kasamahan ko, yung mahal na Ama, mahal na Ina ko, and of course, no, sa apat po na mundo, na sulok po ng mundo na kung saan abot po tayo. Maraming salamat po sa inyo, no, sa walang sawang pag-aantabay po sa akin. Yeah, so balik tayo doon, no. Ang una-una kasing nakakaligtaan po ng mas kakaramihan and is yung kasi ang unang nakikita ko lang po talaga is devotion po sa isang kung ano po ang susundan nyo, no? And like for example, kung magsusunod po kayo sa Infinito Dios or meron po kayong sinasabi po natin na Santo Ninyong Hubad, so magdi-devotion po kayo, Santo Niño, Mahal na Ina or something, no? And or ang iba, so pinaka ko dito kasi meron lang po akong ikwento sa inyo guys. 'Di ba marami po tayong mga kababayan po ng mga manggagamot, usually po lalaki, na kung saan po sinakop po sila ng kanilang mga orasyon, no? Kaya po nagagawa po nila ang mga bagay, so nandiyan na po yung nang-rape po sila, no? Nagturo po sila ng mga ganito pong Latin na kung saan kumukuha po sila ng mga tao na hindi nila, kumbaga sa akin, hindi nila talaga napag-aralan or sa akin is like, akala nila, okay lang yung magbigay ka ng ganitong klase pong dasal, basta magdebosyon ka lang po sa ganitong araw, ganyan, ganito, ganyan, no? But then, hindi po sapat yun. And, pag nandyan po nangyari po, parang, kasi etong sa akin, malapit lang po talaga ito sa akin, which is, nang umalis po ako dito, is like, parang siya na po ang nanggagamot po dito sa amin, and I don't mind. Ang sa akin nga po is like, parang kumbaga sa akin, ang kapwa ko manggagamot is maganda po ang layunin namin, no? Like, gusto po talaga natin po na makapagpagaling po, no? But then, on the other hand, may marami pong tukso na aabot sa iyo, na darating sa iyo. Kasi, kung hindi mo talaga alam, ang Diyos po na sinasamba po ninyo, like for example, is like yung, for example, is like Yahweh, or sabihin po natin na Jehovah, or sabihin po natin na Adonai, Tetragrammaton, yun po ang mga Diyos ko, or ginagamit ko din po yan, no? Pero hindi po yun talaga ang mailalang po sa atin. Meron pa pong mas higit pa po dyan sa kanila, which sila po kasi yung binigyan po ng, parang kumbaga sa akin is like na binigyan sila ng karapatan po na ganito nga po ang mundo natin. Sila po ang halimbawa po sa side po ng San Miguel, which is siya po ang may ano po ng apoy, ng tubig, San Gabriel, Uriel po. Lahat po dyan actually isa sa title, no? Title lang po ang pangalan, like po Michael. Pero magtataka ka po, bakit po may Michael, Gabriel, Uriel, Chadiel. So, lahat po yan, may word po na tinatawag po nating L, no? L. So, but then, hindi po yan ang tatalakayin ko, pero usually po kasi is like, kung halimbawa gusto talaga po ninyong makapasok po sa atin, huwag lang po kayong magdidibusyon sa kung sino, no? Ang pinaka kasi is like, you have to, pinaka number one po talaga na sa akin na nakakalagtaan ng lahat po ng maestro or ministro o sino pong mga guro dyan na nagtuturo po is like, ang number one po kasing anuhan niyo is yung sarili niyo.
It's just like, pinaka number one po na devotion is yourself. You have to connect to yourself. No? Unang-una kasi, tanungin mo ang sarili mo bakit. Kasi yun ang pinakamahalaga. Hindi lahat ng tao pwedeng maging katulad ko, pwedeng maging manggagamot. Mayroon namang iba po is just like, they just love the power. Yun lang talaga ang naano ko sa iba, na parang sa akin kasi uragon ka, or ang galing-galing mo, kumbaga sa akin, meron kang kapangyarihan, paibigin po ang lahat ng babae, meron kang kapangyarihan, pasunurin po ang ibang tao. Just the same thing po yan sa kung anong meron na kapangyarihan ng gusto mo. As I said, it's okay, it's fine. Basta ngaya, dapat ang kapangyarihan na hawak mo, sakop mo. Kasi ang iba kasi gustong kumuha po ng pinakamalakas po ng klase po ng kapangyarihan, which is Alpha and Omega. So, tig-declare po nila na sila si Alpha, sila din ang Omega. No? And I don't mind, no? Sa akin, malaya po kayo kung ano po ang gagawin ninyo dyan. Basta, dapat po, hawakan ninyo ang kapangyarihan po ng Ama, kung saan, ay binigay niya ang karapatan, bawat po isa sa atin. Kasi, when power comes, no, kung ang kapangyarihan is darating dyan, is mayroon ka pong obligasyon. Kaya sabihin po natin, no, ibigay ko lang sa inyo ng napakasimpleng example po, is like, kung tatakbo ka po ng kapitan, senador, sabihin natin maging presidente ka, when the times na makuha mo yan, comes the obligation. Mayroong mga obligasyon yan na dapat mong sundin, dapat mong and then kung hindi po, ikaw po ang lalamunin po ng espiritong yan. No? Actually, it's just only an entity. No? Hindi yan talaga ang totoong Ama natin. Kung makikita mo sana sila, din siguro nga tatakbo ka dito. Tatakbo ka talaga po kung saan ayaw mo na silang makita. Kaya po, nagkakaroon po ikaw ng problema kasi po is like, sinakop na po ang isip mo, mind mo, na dapat nga ganito ka, magbigay ka ng seeds ko, or like, i-ano mo sa iba. So, nandyan na po yung nagkakaroon ka ng kapangyarihan po, mapapaa mo po ang lahat ng babae, pagkatapos gagamitin mo sila in a way what? No? So, hindi, kahit sabihin natin na may kapangyarihan ka, still, ang ebidensya nasa sa'yo. So, pwede ka po talagang makulong ka, or forever ka na po talagang ang physical body mo, yes, alam ko makukulong, ang mind mo hindi. Pero makakatagpo ka talaga po ng magiging katapat sa'yo. Sa lahat ng mga lalaki, ang katapat po ninyo is babae. No? At kayong mga babae, katapat ninyo kapwa babae. No? Hindi po ako nagmamayabang sa pagdating po sa kapangyarihan, pagdating po sa pagmold po ng kapangyarihan po hanggang sa it's like maiiwan po 'yan sa mga babae. Kaya po mga apo ninyo na mga babae, yun po actually ang magke-carry po ng lahat ng kapangyarihan po ng Diyos. So sa akin hindi siya like, as I said, no, hindi siya yung ganun lang kadali. Kaya nga lagi kong gusto ninyo, okay po, Oragon man, or kung sa Bisaya pa, kumbaga sa akin, maganda ang feelings kapag mayroon kang kapangyarihan, totoo po yun, at nakaka-addict yun. No? So, ang sa akin, as I said, no, when the times po talaga na comes with, gusto mo talaga siyang pag nandyan na sa'yo ang kapangyarihan nun, nakuha mo na, like say, nag-devotion ka, nakuha mo na siya, and then, how does it feel? Kung ang kapangyarihan is sinakop ang isip mo, tapos pinapagawa ka po ng mga bagay na dapat hindi mo gawin sa batas ng tao. Pwede mo siyang gawin sa batas po ng spiritual, pero hindi sa tao. Pag napunta na po yan sa 3D, o sabihin po natin na third dimension, which is lumabas na po talaga dito sa mundo, na gumagawa ka na po ng against po sa batas po natin. Ibig sabihin po nun, sinakop ka po ng makamundong kapangyarihan. Actually, ang ginamit mo is very holy. Yun ang sinabi ko sa inyo noon. Nagtataka nga ako, as I said, na bakit ang ama ko ginamit yung ina-allowed niya na ginamit po ang kapangyarihan sumasama. But that is your choice. Ngayon kasi naiintindihan ko na
So, I tried po dito na i-explain po sa inyo na kapag kumuha po kayo ng orasyon or nang sabihin po natin na bumuhay po kayo ng entity. Kasi pag nag-uurasyon kayo, ibig sabihin nun, bumuhay po kayo ng isang entity. And pag binuhay po ninyo yun, that's gonna be your kasangga pagdating po dito sa labanan po. Or tutulong ba siya sa iyo? Nakakatulong ba siya sa iyo dito sa mundo natin? Kasi kung magiging manggagamot ka, nakakatulong ka ba? Nakapagpagaling ka ba? Or otherwise po, tinutulungan mo po na magiging mas masama hanggang sa nilamon ka po ng kapangyarihan na yun. Marami po dito sa mga lalaki po ang talaga pong naanuhan yan. So, may mga tao naman po na hindi sila nanggagamot, pero ang kapangyarihan po talaga nila is patago, pero talaga pong grabe po ang ginagawa nila. No, hindi ko na yun iano. Basta ang sa akin po, ang pinaka number 1 po na makapasok ka po sa na hindi ka po maliligaw ng landas. Hindi ka talunin po ng makamundong kapangyarihan. When I say makamundong kapangyarihan is that pag nag-uurasyon ka po at nakakuha ka po na sabihin po nating Infinito Diyos, kapangyarihan po ng Infinito Diyos, wala pong magagawa ang Infinito kung gagamitin mo niya siya sa masama o hindi. Pero malalaman mo siya kasi lalamunin ka po niya. That is na makagawa ka na po ng hindi maganda, as I said, no? Pero, yan yung nakalimutan kasi nila na magdebosyon din sila sa sarili nila, no? Kasi ang pinakauna natin is you have to connect yourself. Like, ano ka? Isa ka po bang Pisces? So, ang lakas mo is Saint Gabriel. Nandyan na po yung mahal na ina, Immaculada, water, moon energy, kung saan po is nakakonect po siya sa water. Align yun sa'yo. So, hindi magiging chaos ang buhay mo. Yung mind mo, hindi siya magiging chaos. So, ang susunod nun, ano ba ang mo? Let's say kung isa kang Pisces and then, isa kang Pisces, isa kang Gemini, isa kang Sagittarius, no? And then, pag nalaman mo na po yung lakas mo, and then nakakonik ka na po sa mga, automatic po yun. Hindi mo na kailangan pong orasyonan yan. Sila po mismo ang papasok sa'yo. And gagabayan ka po nila kung ano po ang dapat nun. Ito po yung tinatawag kong divino. Talaga pong divine energy na kung saan nag-aakma siya sa energy mo, sa mind mo, sa lakas mo. Kasi hindi ka po basta pumasok sa isang dimension or sa water, sa fire element na kung saan isa ka pong water, ang pinasok mo pa yun. 'Di ba? Kung ang water, totoo malulupig mo siya kasi ang water kasi mas malakas po siya sa fire. And pag nasubrahan po yung water, talo po yung tubig. Yes, makukuha mo siya. But within you, magkakaroon ka po ng problema. Nandiyan na po yung mainitin ang ulo mo, madali kang magalit, ganun, bla 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 bla. Kasi ang pula at saka ang blue, kahit kailan hindi yan pwedeng pagsamahin. No? Pagsamahin mo silang dalawa in a way. So, sa akin, pwede mo siyang pagsamahin, no? Kumbaga sa akin, like say, ako ang topic ko po dito is like, hindi siya hocus-pocus, guys, no? It's scientific po siyang theory na kung saan, align mo ang universe mo, ang mundo mo sa kung saan, mas nag-o-okay ka. Kumbaga sa akin, kung sa ilog, hindi ka po, kumbaga sa akin, you just let it be. Let it go, let it flow, na kumbaga sa akin, para po magkakaroon ka po ng sarili mong lakas. Along the way po, makakawa ka po ng mga entity, mga magagandang divine entity po, na kung saan gusto kang tulungan. Hindi mo na kailangan po talaga po ang sabihin po natin na magbuhay po ng entity. Buhayin mo muna ang sarili mo. Buhayin mo yung pagka-divino mo. Buhayin mo ang pagka-Diyos mo. And then everything will flow. That's the most important. Yun ang pinaka-importante po talaga po na kung saan para makapasok ka sa ito at hindi ka magiging masama. No? Then, pangalawa po is like, kung alam mo na kung ano yung ano mo, tapos anuhin mo talaga kung ano ang purpose mo. Kung ano ang gusto mo, kung ano mo mangyari. I don't care kung ang gusto mo is pera, gusto mo makakuha ng ganito. It's fine, it's okay. Kasi alam mo yun gusto mo yun Kumbaga sa akin, kung nagtitinda ka, let's say for example, ang negosyo mo is like sa business, no? And then you created something na makakatulong po sa mga tao, di bali na po na kukuha ka po ng entity energy niyan to build that man para po sa mga tao. So, ang binigay mo sa tao is the same faith. So, anong kinuha mo sa kanila? No? Kasi ito yung, kumbaga sa akin,
we're talking about, kahit ano kasing gawin natin hindi natin pwedeng laktawan po ang kalikasan. Hindi natin pwedeng laktawan kung ano ka, kung sino ka. Kasi kung lalaktawan mo yun, para ko bang, kumbaga sa akin, kung ikaw is aapoy, lumukso ka sa tubig, di ba? Alam mo na kung anong mangyayari sa'yo. Di ba? Talo ka. The same thing with kung isa ka pong air. Ang air kasi sa akin, talo sila sa tubig din, sa emotion. So, when actually, let's say for example, isa kang Leo, so ang lakas mo is fire. So, make sure po na magmimingil ka muna or like make sure na kaya mo munang laruin yung apoy mo, kung ano yung lakas mo, ganito, ganyan. And then after that, pwede mo na siyang haluan ng water, so magkakaroon po siya ng moisture, and then pwede ka na pong pumasok po dyan na hindi ka po natatalo po ng energy na yan. And then, pangalawa po is like, hanggang sa lumaki at lumaki at lumaki at lumaki po yung kapangyarihan mo. Kasi ang tubig, hindi naman, ang apoy, hindi naman siya lahat yan siya papasok sa isang water. No, it's not. No. Matatawag niyo kahit ano pa ang elemento mo, if you are an earth, if you are a water, if you are Pisces, galing ka sa buwan, galing ka po sa apoy, galing ka sa ganito, ganyan, everything actually pwede mo siyang tawagin. In fact, kasi nga po, binigay sa iyo ang kapangyarihan po ng Ama, which is you also same like God. Kaso lang, i-align mo, bibi ko, kung ano po yung energy mo. That is why I said, very important po na dapat alam mo kung sino ka, kung ano lakas mo, kung anong gusto mo. Iyon po ang nakakaligtaan ng lahat po na ipapaliwanag siya. And then, orasyon comes in. Then andun na yun. So, kapag may orasyon ka, dapat nakakonect po yan siya kung anong devotion, boto na gusto mo. Like, do you want santo ninyong hubad, like po, para po makapasok ka sa ganito, ganyan, sa negosyo, and then it's so be it. Ang santo ninyong hubad is mag-connect po siya actually sa lahat po ng cherubim. And cherubim is fire. So, kung isa ka pong elemento po ng tubig and direkta ka po ng din magkakaroon ka po talaga ng problema. Although nakukuha mo yung babae o nakukuha mo yung negosyo mo, pero comes in with chaos. See, guys, no? Then, pagkatapos niyan, sunod nun is, isunod mo yung, kung ano yung lakas naman po ng gite. For example po, isa pong, gusto mo pong talaga ng protection. And then, the protection that you have to is San Miguel, which is fire. So, ang magagawa ng San Miguel is protection. To protect God, no? So, di ba? Para maialis po ang lahat po ng klase po ng masasamang. Ang demonyo naman kasi guys, it's not really about this Satanas na tatalunin ka, no. It's your own mind. No, sariling demonyo mo 'yon. Kailangan mo siyang hindi papasukin sa isip mo para kung hindi kasi ang sinasabi po natin na ma-dethrone po, dethrone po yung God actually is ikaw 'yun. Kapag ka pinapasok mo po lahat po ng tukso, lahat po ng mga ganito, ganyan, tatalunin po ng demonyo yung isip mo. So, nandyan na po yung kumuha ka ng ganito, pero hindi mo naman inakap kung para saan po ang na yan. So, magkakaroon ka po ng problema niyan. When I said, i-dethrone ka po, ibig sabihin, hindi mo alam, gumagawa ka na po ng lahat po ng mga kasamaan when you are asleep. No? Or, bakit ka po, pag nagagalit ka na lang po, so ito, nangangamatay na yung ganito, minalas na po sila ganito. Do you like that? No. Although masarap sa pakiramdam, kung ang taong yan supposed to be dapat, then it's also the time that you judge that person, no? Kasi lahat tayo may karapatan ng ma-judge. Lagi na yung sinasabi, don't judge, so you won't be judged. Nevertheless, no, yung simbahan po natin, lahat po ng 10 utos, kahit maging 100 utos pa po yan, pero lahat naman po yan, ginagawa natin. Don't be hypocrite. No? If you need to judge somebody, then you judge that person accordingly. Kumbaga sa akin, hostisya ang ipairal mo. Kaya nga po may hawak ang kapangyarihan. No? So kasi when you are holding something na kakayahan mo or mo na above others, and then let it be your responsibility also. Kasi sabi ko nga sa inyo, kung magiging presidente ka na because you are asking for power, kasi lahat po yan ng kapangyarihan. Meron po yan na sabihin natin na hagdan
o sabihin po natin na lakas, pataas na siya ng pataas. Pag mataas na yung kapangyarihan mo, yung sa baba lahat ilalaglag ka. Lahat ilalaglag ka because everyone wants to go on top. No? So ito na guys yung sabihin po natin sa mundo ng physical at sa mundo ng spiritual is the same thing, no? Lahat po nag-a-aspire na tumaas. And kaya po gusto po niyang pataas kasi nasa taas ka na. It's very easy for you to bring you down para po mas makakaakyat sila. Yun ang ginagawa natin every day po. No? So sa akin no, kahit sabihin po natin hindi ko po, ma'am, sabihin ko nga sa inyo dati, like, bakit ako laging emotional noon? Talo po ako sa emotion ko noon kasi I cannot really accept na yung tao na nakakagawa ng ganito. But how come nagagawa niya yun? Then lagi kong tinatanong, how come ang Diyos na Ama binibigyan niya tayo ng parusa ganito? But nag-ano baga siya, kung sa Bisaya pa, nagsukwahi siya or something is opposite on what I believe. Kasi I believe God is good. God is good. God is love. Pero bakit niya inaalaw nito na magsasuffer tayo ng ganito? Kasi for me, ang mga pagsubok ko doon, I always think it is like kahit noon pang hindi pa ako naging ganito, guys, I really never feel that God actually punishes me. I don't believe that. Kaya nga po hindi mo ako makikita sa simbahan because I don't really believe in that. Hindi ako naniniwala na pinaparusahan ako ng Diyos. Hindi ako naniniwala noon because I know He is good. No? So, sometimes, kaya nga po sabi ko sa inyo, kung magkipagpatayan man lang po ako sa lahat po ng demonyo, I think may mga tao talaga po na they are destined na magiging ganito, ganyan. But then also, like, parang wala kang magagawa, ganun ka na kasi. Like, katulad ko, ganito na kasi ako, di ko na magagawa yun. And hindi ko siya ma-accept. And kahit sabihin po natin na mapapababa ko man po lahat po ng mandirigma po, galing po sa itaas, they don't actually help me kasi hindi ko alam kung anong gagawin ko. So, kasi noon, hindi ko alam kung paano siya gagawin, kung tutunawin ko ba siya, or ano ko ba. Namumutawi pa rin kasi sa akin, yung baga sa akin na, yung pangako ko na, di po ako gagawa ng masama, kasi when you kill something, is just like, para sa batas po natin, is like, but then, na-realize ko lately, sabihin po natin lately na, every time we judge, and we don't know that. We're not aware of that. No? Kaya, sabihin po natin na, when you actually, mabait talaga si ma'am, you also judging me. It's the same thing. Pero pag gagawa po, sa mata ng iba, masama po. Ako, ganito, ganyan. Same thing with you. Yung tao na yan, pag nakagawa ng mabuti sa'yo, you think that he's good. Pero definitely, hindi mo alam kung talaga kung ano ang ginagawa niya. Deep inside po. So, it's worth it. So, unang-una, sabi ko nga, mag-connect ka sa sarili mo, kung ano ka, kung sino ka, ba't mo ito gagawin. And then after that, maghanap ka po ng pwede mo ng debosyonan. Like say, kung gusto mong proteksyon, San Miguel, kung gusto mo ng mas malakas, Infinito Dios, kung gusto mo ng, talaga pong gusto mo maging mandirigma, Atardar. And then, paunti-unti po yan na maraming papasok sa iyo ng mga anghel po na talagang mandirigma, kasi nga po, they really want to help you. No? Ako, hindi mo kailangan actually, ang orasyon talaga is nakafocus po yan sa kalaban mo. Kalaban mo ang focus mo sa orasyon mo. So, kung halimbawa naman, orasyonan mo yung asawa mo na magbago, you don't really hate your husband, you don't really hate you hate the entity na nasa katawan ng asawa mo, na kung saan sinasakop po yung isip niya. That's exactly what it is. No? Kaya okay lang po kung orasyonan mo yung asawa mo, pero hindi yung asawa mo. Kundi, kumbaga sa akin, kung mabisyo siya, bisyo niya ang putulin mo. Ang bisyo, baby girl, o kung sino man dyan nagikinig, is actually an entity na gusto siyang hilain siya doon sa masama. Like say, for example, Lilith. No? Ang Lilith talaga is like sirain yung kaluluwa mo na mapupunta sa masama. Like kaya po pinapunta ka sa mga babae, sa ganito, sa mga kung saan. Kumbaga sa akin, that person is not really in love with that girl actually. Bisyo lang po ang tawagin yan. Hindi siya makaangat, hindi po siya makatigil sa
ano po ng alak. Alam mo ba kung bakit? Dahil po doon pag ang alak kasi makaka-addict yun, bakit alam mo ba? Kasi yung mind mo, you feel good. Everybody want to feel good. So, okay lang po alam kong marami talaga pong nagdi-desire ng kapangyarihan. It's okay. Everyone does that, di ba? No? Ang mga politiko nga, they really paid for that, no? And tayo, you paid it in the way po na talaga pong nag-ano ka, nagdi-devotion ka, yung maaga kang magising, ganito, di ka po nakain ng karne because you really want. Actually, hindi mo naman actually kailangan yan. Ang devotion is just like you have to connect yourself to this entity. And you can do that in just one day. Sa totoo lang. Pero kailangan mo lang talaga pong magkaroon ka po ng patience, ng ganito, ng ganyan. No? Kasi ang iba kasi, hindi ko man nakikita. Hindi ibig sabihin na hindi mo nakikita is hindi totoo. Kasi hindi lahat po talaga bigyan po ng pagkakataon po na makakakita. Kasi kung makita mo ang lahat ng mundong ito, I think kamuhian mo ang mundong ito. No? So, I hope it's very clear po, no, na kung ano po talaga ang gagawin. Sunod, connect mo siya sa deity, icon, kung ano ang gusto mo. Then, search kung saan mo siya gagamitin. Di ba? No, yung pinaka-last po, para saan po ang entiting yan? Para saan po ang pag-devotion mo dyan? Kasi para sa akin, sabihin po natin, ang devotion mo is mahal na Santo Niño. So, you're gonna be like Santo Niño. You're gonna also like, yung energy niya is gonna be like you. No? So, kung ang Santo Niño, di yan gumagawa ng masama, di po yan naiinggit, di po yan then, pag mag-devotion ka po ng Santo Niño, we pray na, you're gonna be like a child, trusting. Kumbaga sa akin, mapagkatiwala. Tapos, yung kumbaga sa akin, yung inner child mo is like mahihil. Mas maganda pa yung sa ganun, no? Yung mahihil yung child. Yung mga naranasan natin ng bata pa tayo, binugbog tayo, yung inabando na tayo, yung hindi ka po nalagyan po ng pagmamahal po ng kung sino man ang gusto mo. So, that's gonna be your healing partner po. And it's gonna be like us, like child, para makuha mo lahat ng gusto mo. Actually, that's how it start with, it's nothing to do with religion, nothing to do with devotion, nothing to do with orasyon. And then, orasyon comes when it comes, sabihin po natin, for example, ang Infinito Diyos. So, may mga susi po yan, no? Sabihin po natin na Ama namin. So, kung Katoliko ka po, so Ama namin. Meron po yung Latin, at meron po yung short version. Paulit-ulit mo siyang bibigkasin, so magiging mantra yan. So, magiging automatic po yan. Pag tulog ka, pag may gumagawa sa'yo, automatic po siyang ang kaluluwa mo, nagre-respond. Kasi ang higher mo, ang lower self mo, at saka yung higher self mo is like maging isa. So, kahit hindi mo man alam, so nag-oorasyon ka po, meron ka pong panlaban. No? So, magiging, yan po ang po ng orasyon. It's nothing to do with so, malakas lang po talaga siya pag orasyon Halimbawa po, ang mo sa Infinito Dios, tapos ka po, gamit ka po, nandiyan na yung, gumamit ka na po ng sabihin po natin na physical aspect, yung katulad po ng sinukuan, o katulad po ng medalyon, katulad po ng ganito, katulad po ng kung anong meron ka, yung katulad sa akin, no? So, kung halimbawa ang gamit mo ang sinukuan, so nandiyan na po yung orasyon, ipasok mo siya, or pumasok ka po sa Infinito Dios, pumasok ka po sa loob ng sinukuan, andun ka po magdasal po, humingi ka po ng tulong kung ano po nararamdaman mo. And that's exactly how it is. No? Parang, kumbaga sa akin, let's say, sabihin po natin na ang mo is yung, sabihin na lang natin po na triangle. So, ang triangle po na to is like, papasok ka po dito, bubuhayin mo po siya, dito ka po humingi ko anong gusto mo, no? Kung halimbawa man po is like sinukuan, so sinukuan po ang gagamitin mo. Kung halimbawa nga po is, ng mahal na puon, mahal na Santo Niño, yung cross po mismo, kung halimbawa ka po, mas kampante ka sa cross, ito, ang papasok ka po sa loob, tapos pailawin mo po siya, and then saka ka po magdasal, mag-orasyon or something, then humingi ka po ng tulong. Iyan po ang proseso po ng paggamit po ng kapangyarihan po ng Diyos.
So, either one po, sabi ko nga may comment na nga po dyan na, ma'am, parang delikado po yata ang binibigay nyo. Kasi binibigay ko sa inyo kung paano po siya gagawin. Opo, alam ko man po yun. Pero I think marami na kasi ang mga tao ngayon na more po nagsisearch po. Kaya po sila napapahamak. Kasi hindi naman po talaga nila alam. No, hindi nila alam kung ano po ang proseso po kaya parang kumbaga sa akin, it's also my advocacy po na matuto tayo po sa pamamaraan, sa tamang pamamaraan po. There is nothing wrong with carrying po sa kapangyarihan. Lahat tayo nun meron. Bakit hindi mo na lang po siya gamitin sa masama? Sabi ko nga sa inyo, may nakasalamuha po ako. Talaga po, ang gaganda po talaga ng mga kapangyarihan nila. Pero bakit ginamit nila sa masama? Ang ganda po talaga, mahal na Diyos, kaya tapos yung alam mo yung infinitude Diyos na kung saan po may hawak po siyang bola, yung kahit po yung San Vicente Ferrer, nakikita ko talaga siya, may hawak siyang pero nakatali po siya, tapos siyang binabaliktad po siya, sa astral po talaga ang sama po nung nakikita ko. Pero bakit ganon? Bakit ganon po? No? Kasi alam niyo kung bakit, kasi sinakop sila ng masama. No? Sinakop sila ng hindi tao ang may gawa nun. Yung sumapi po doon sa tao, as I said, you don't hate the person, you hate po the entity na kung saan nandoon sila. Kasi ang tao hindi nila magagawa yan. We are good. No? Dapat matanim sa isip nila, we are good. Pinakialaman tayo ng taga-taas. Pinapakialaman tayo ng mga taga-ibang planeta, kaya tayo ganito. No? Tapos binigyan tayo, inindo tayo po ng mahal na Jesus po talaga po, na magkaroon ka po ng free will. Tapos yung will mo ang sinasakop nila, yung utak mo ang sinasakop nila, para po makuha ka, ganun. Tapos mas marami po ang aware. Kasi nga, as I said nga, ang tao natural lang po yun, na magkakaroon ka ng adikain, na gusto mo magkakaroon po ng something, para hindi ka po masyadong nahihirapan. Kasi nga, isinumpa tayo baga, nagagapang ka sa lupa dahil sa ginawa mo. No. Pero actually pinagapang man talaga tayo sa lupa. But ang totoong Diyos natin, hindi po yan. Sa totoo lang. Ang totoong may likha sa atin is yung gumawa sa iyo at gumawa sa kanila. Pero mayroon silang kapangyarihan talaga na pwede mong gamitin. That is why I said they hate. Kaya po baga lahat po ng mga anghel, yung iba, they hate us, no? Kaya nga si Lucifer yung nagsiselos po sa atin because we are more powerful than them. Kung alam mo lang po yun. Kaya lang po, pag hindi mo alam yun, tapos basta-basta ka na sa nanagamit, natawag, nagbuhay ka po ng entity, itong entity mismo ang magbibigay ng problema sa'yo. Ito po ang obligasyon mo na dapat pangandaan. Pag gumamit ka po ng kapangyarihan po ng San Miguel, just like San Miguel, and then dapat hawakan mo siya, dapat control mo siya, dapat hindi siya mangunguna sa iyo. No, hindi kanya pangunahan na yan, patayin mo, ganito nga ganyan, nagsisiklap na yung galit mo. No, hindi mo siya, tapon mo na siya kaagad kasi ang entity po niyan is not good. Dadalhin ka po niya sa ilalim po ng apoy. Yung buong paghihirap sa buhay mo, sa pamilya mo, sa lahat po ng taong makakasalamuha. No, marami pa tayong pag-uusapan guys, but today is sana po na-gets ninyo ang gusto kong may short po ako dito, pero it's a long video. So sana po hindi po kayo maboboard po sa lahat po ng mga vlogs ko. Thank you guys and magandang gabi po. Magandang araw po sa inyo.